Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin mong pag-usapan dito ang 2 piso Philippine Old Coin ni kabarya. Ito po ay may taong 1985. Ito po yung si Andres Bonifacio. Ayan, na 2 pisong lumang barya na may kakaibang hugis. Ayan. Hindi po siya bilog. Ayan, yung kanyang hugis ay kakaiba sa tradisyonal na hugis na bilog ng mga barya natin ngayon. Kaya ayan, nakikita po natin dito ang mukha ng ating bayani na si Andres Bonifacio. Ayan, nakarap po siya dito sa ating bandang kaliwa. Ayan, nakasulat dito sa kanyang gilid ay Republika ng Pilipinas at ayan, kitang-kita po natin dito sa ibaba ang kanyang taon na 1985. Base po sa kondisyon ng itsura ng lumang barya dito ni kabarya ay mukhang maayos naman po yung kanyang kondisyon. Yan, may mga ilang mga gasgas na maliliit lamang po siguro. Hindi po kasi gaanong malinaw kasi medyo blurred po yung kuha ni kabarya rito. Kaya ayan, pero masasabi kong good condition po ito. Ngayon ay dito naman po sa kanyang likuran o reverse side po niya ay ganito naman po yung kanyang itsura. Ayan, nakikita natin dito ang ayan, disenyo, nakaukit na disenyo na isang puno. Yan, puno ng niyog. Yan, Coco nocifera. Yan, 2 piso. Makikita na rin po natin dito yung kanyang face value. Ayan, yung kanyang halaga noon bilang isang barya nung ginamit ito sa sirkulasyon. Kaya ayan, napakaganda po ng kanyang disenyo. Simple pero ayan, napakaganda. Kaya ganyan, hindi po tulad ng mga disenyo ng mga bagong barya natin, punong-puno ng mga disenyo. Ayan. Pero pagdating dito ay napakasimple lamang pero napakaganda. Kaya yan po yung pagkakaiba ng mga lumang barya sa mga bagong barya natin ngayon. Yan. Sana maganda sana yung pagkakakuha ni kabarya rito para malaman natin kung gaano nga ba kaganda yung kanyang yung kondisyon ng kanyang 2 piso na lumang barya na ito. Ayan. Ito po ulit yung kanyang harapan na bahagi. Ito yung overside. Ayan. Ito naman po yung kanyang reverse side. Ayan. Ayan, mas kilalanin pa natin ito. Ayan, kay Numista. At ayan, meron po tayong isang halimbawa rito ni Numista pero taong 1984. Kaya ayan po yung kanyang overside. Ayan, mas malinaw po yung kanyang kuha. Sana ganito yung kuha ng ating mga kabarya sa kanilang mga pinapakitang mga ipinapasuri at ipinapakitang mga lumang barya. Ayan, left facing head of Andres Bonifacio. Ayan. Y. De Castro. Yan, or Y. De Castro. Yan po yung kanyang buong pangalan. Ayan, yung mga lettering, Republika ng Pilipinas. Ayan, napakalinaw na nababasa natin dito. Andres Bonifacio, taong 1984. Pero 1985 po yung kay kabarya. Ayan. Dito naman po sa kanyang reverse side ay ayan yung coconut palm. Ayan, coconut palm po yung Ingles na tawag sa punong ito. Cocos nocifera. Ayan, leaning right. Medyo nakatagilid po siya dito sa bandang ating kanan. Ayan, Cocos nocifera. Ayan, 2 piso. Ayan, yung kanyang edge ay plain lamang po yung kanyang edge. Wala po tayong larawan sa kanyang edge dito. Yung mintage, yung mint, yan, yung kung saan na proseso ito or na manufactured ay dito po lamang sa ating bansa. Yan, sa Quezon City po yan, sa BSP Security Plant Complex. Ayan, 1985. Ayan, magkano ba ang mintage nito? Ayan, umaabot po ito sa 115,211,000. Yan po yung bilang ng nailabas na 1985 na 2 piso Philippine coin. Ayan, ang dami po, milyon po yan. At ayan, yung kanyang frequency ay 28%. Ibig sabihin ay marami pang may hawak nito. Ayan, maski luma ito, marami pang may hawak ng ganitong lumang barya.
Ayan, wala po tayong presyo sa good condition pero sa tingin ko ay ayan, mas mababa po siya sa 10 pesos. Posibleng 10 pesos na rin yung good condition. Ayan, sapagkat yung very good condition po natin dito ay 10 pesos. Fine ay 10 pesos na rin. Very fine ay 16 pesos. Yan. Maliit lamang yung nadagdag sa very fine. Extra fine ay 33 pesos. Yan, wala po tayong presyo sa almost uncirculated at saka uncirculated. Pero sa tingin ko ay naglalaro na rin ito sa mga 60 pesos yung kanyang almost uncirculated at saka uncirculated. Ayan, mga 60 pesos, 60 to 70 pesos. Ayan, halos parang magkapareho po sila siguro ng presyo dito sa 1984. Ayan, halos magkapareho sila or malapit sila sa presyo. Ayan, 1985. At i-check naman po natin yung mga bentahan sa mga online stores. Kung ano yung bentahan, kung magkano yung bentahan ng mga sellers sa mga online stores. At ayan, meron po akong nakita dito kay eBay. Ayan, binebenta po niya ng $15. Ayan, $15 ang kada isa, pero ang pangit po ng kanyang kondisyon. Ayan, ang daming mga gasgas. Yan, at halos parang nabubura na sa kanyang ibabang bahagi rito. Yan, ang lalalim ng kanyang mga damages dito. Ayan, ito naman po yung kanyang harapan. Ayan, likuran po yung ito. Reverse side, ito po yung kanyang harapan. Ang dami po niyang mga gasgas. Ayan, parang kinawawa. Ayan, kaya tapos binebenta niya ng $15. Ang mahal po niyan. Ayan, maliban na lamang kung talagang yung taong kung talagang napakabihira na talaga nito, pero ang dami pang nagbebenta nito, kaya masasabi kong malabo kung mabebenta ng seller sa ganitong presyo. Pero ayan, yan po talaga ang presyo niya, pero wala tayong magagawa kung ganito po niya sa presyo niya po ito na gustong ibenta. Ay ayan, yan po ang patakaran sa mga online stores. Yan, kung ano yung sinet. Kasi wala naman po talagang presyo ang mga old coins, mga lumang barya. Kaya kasi mahirap po talagang walang batayan sa presyo na hindi tulad ng mga ibang mga produkto tulad ng mga pagkain, damit. Ayan, walang basihan. Kaya yung mga seller ay pwede na nilang ibenta ito sa kahit anumang gusto nilang presyo. Ayan, dito naman kay Carousel ay meron po akong nakita na mas maganda yung kanyang kondisyon. Ayan, ang gaganda ng kanyang mga 2 piso coin dito. Ayan, meron siyang 1983, meron pa siyang 1984, tsaka 1985. Tatlong piraso. Ayan, ito po yung mga overside o harapan po nilang bahagi. Ito naman po yung kanilang likurang bahagi. Ayan, ang gaganda. Good condition. Yun nga lang, at merong silang mga konting maliliit na mga gasgas. Pero okay na rin po yan. Para yan, i-collectahin natin at itago. Yan, para sa mga kolektor. Kaya yan, mangganda po. At binebenta lamang po niya ito sa presyong 200 pesos. Yan, 200 pesos. Yan, good condition, napakaganda. Kaya ayan, 4 months ago, yan, 200 pesos. Hindi ko alam kung binebenta niya yung tatlong piraso na ito sa presyong 200 pesos. Pero mukhang sa pagkakaintindi ko po rito ay yun nga, binebenta niya ng 200 pesos, makukuha mo yung tatlong piraso na ito. Ay, ayan, sulit na po yan. At maganda naman po yung pagkakatago ni Cabarya rito na seller, ni Cabaryang ka-seller dito. Ayan, okay na po siguro. Sa tingin ko tama lang yung presyo niya rito. Kaya ayan, balikan naman po natin yung barya ni Cabarya na 2 piso. Ayan, na may taong 1985. At ayan, ito po yung kanyang overside at kitang-kita naman po natin na talagang may laban yung kanyang kondisyon. May laban po yung kanyang kondisyon dito. Ayan, napaka maganda naman po. Wala naman pong gaanong malupit na mga yupi, mga gasgas or mga damage dito. Kaya sa tingin ko ay may magkaka-interest po na bilhin ito. Yan, sa mga community groups, minimum price na bentahan ng 2 piso na may taong 1985 ay nasa 20 to 30 pesos po yung minimum. Yan, napakababa pero umpisa lamang po yan na
kung saan ay mag-uumpisa yung presyo. Yan, na kung saan mag-uusap yung buyer at saka yung seller. Kaya ayan, 20 to 30 pesos. Pero sa tingin ko, yung ganitong kondisyon na good condition naman na 2 piso coin na may taong 1985, sa mga community groups ay pwede po itong umabot sa 90 to 100 pesos. Yan, 90 to 100 pesos po ang yan, may bibili po rito, may kakagat po rito, 90 to 100 pesos. Yan. Siyempre kung pag mas mababa ay siguradong may kakagat na rito. Pero mas maganda sana kung pag may kuha rito si Kabarya na mas malinaw na larawan ng kanyang 2 piso coin na ito, para ayan, kung pag mas malinaw po kasi at makikita yan ng buyer na talagang malinis, talagang maganda yung kanyang kondisyon, ay ayan, talagang kakagatin niya ito na talagang bibilhin niya ito. Kaya ayan, pero sa akin lamang, sa aking base sa aking pananaw rito, ay mukhang good condition naman po siya. Sa tingin ko ay pwede po natin itong mabenta sa halagang 90 to 100 pesos. Kaya yan, ayusin po natin bago tayo magpaalam. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.